Hi guys! Welcome ulit sa ating mini aviary, ang ADB mini aviary. Maganda at makulimlim na hapon nga pala sa inyo. Medyo madilim dito sa amin at may bagyo. Ngayong araw na to, i-update ko kayo dun sa mga video na pinost ko nung nakaraang linggo, yung mga nag-practice mating. Ganyan, yan, ganyan, ganyan. Tara, tingnan natin pagkatapos ng intro na to. Mga kaibon, i-update ko kayo dun sa mga breeder natin na nagme-mate na. Tara, unahin natin to. Una nating silipin o tingnan yung nasa taas na nest box. Tingnan muna natin. Andito pa yung hen. Ayun, may dalawang kulay puti na siya. May dalawa na ang itlog niya. Magandang senyalis to. Natakpan na natin, baka magulabog pa. Tapos ang isusunod natin yung nest box dito sa ilalim. Kakatukin muna natin yan. Ayan nga pala yung cock natin, yung split PF po yan, split pale palo. Kakatukin muna natin yan. Kailangan natin katukin yan para hindi mabulabog yung mga breeder natin. Marami kasi sa breeder, lalo na kapag nag-uumpisa pa lang ng itlog ay masyadong sensitive. Yan, 4 na nga yung itlog niya. Yun, lumabas na yung hen. Yun yung pala yung importance ng pagkakatok natin ng nest box. Marami kasi sa mga bagong breeder masyadong masiselan. Kapag hindi ka nagkatok niyan at nabulabog, hindi niya nalilimliman yan. Itong pangatlo natin sisilipin yung pangalawang taas ng nest box. Yun, may 3 itlog na nga. Ito yung magulang ng nilagay nating mga inakay dun sa flight cage kung naalala nyo. Yung nilagyan natin ng singsing. Yung isang par blue at saka isang blue na split sa ino yan. Kasi ito pang-4 yung matagal na nating breeder na hindi may itlog back to back par blue. Silipin natin. Yan, gulo-gulo na yung mga pugad niya. Nagawa pa siya ng nesting material, nagawa sa malunggay. Negative to. Wala pa siya, nagkakaykay pa siya. Gumagawa pa ng beddings niya. Mga nga pala yan, sanga ng malunggay. Sila na mismo naghimay dyan. Yan yung back to back par blue natin. Tapos ang susunod natin, ito yung blue fisher at saka yung albino. Ito yung magulang ng 3 rin. Inakay na ibinaba natin. Yung isinama natin sa flight cage. Wala pang ang kasunod. Nagaano pa lang sila. Nagawa pa lang ulit. Medyo late siguro gawa ng nabubulabog or wala pang Bigyan nyo naman ako ng hint kung paano magpa-boost ng nila, pagka-fertility nila, para mabilis magpadami. Tapos yun nga pala yung inilipat nating parisa na hindi makabuhay. Tapos ito nga pala yung isusunod natin, yung nakita natin dun sa last video natin na nagpa-practice na mag-mate dun sa flight cage. Yung back to back par blue din natin. Silipin muna natin. Yun, may 2 itlog na nga sila. Ang bilis lang Isang linggo lang nung kinuha natin sila sa flight cage. Yun na nga. Sobrang init na sila. Nakapag-itlog na kagad sila. Masusundan pa yan. Kasi nakikita natin sa puwetan niya. May bukol pa. Ibig sabihin may kasunod pa yan. At ito pala yung ipinalit natin doon sa nagloloko nating breeder, yung hindi makapagpapisa. Pinagpalit natin sila ng pwesto dyan. Tapos ito na nga pala yung mga inakay natin na nilagay natin sa flight cage. Yung may mga singsing. Malalakas na sila. Mas lalo silang bibilis mag-mature dyan kasi nakakalipad sila ng ayos. Medyo malawak-lawak naman yung flight cage natin. Kaya siguro mga 1 month pa lang matured na yan.
Pero ang mga ibon talaga natin, mga 5 months pa para masabi nating matured na sila. Naipakita ko na nga sa inyo at nai-update ko sa inyo yung mga breeder natin na nagme-mate na, kung ano na ba mga naging resulta, at maganda nga naging resulta nun. Salamat sa panonood nyo sa aking mga video, at for more videos na update kayo, don't forget to like and subscribe and comment to my channel para updated kayo sa mga magiging video natin on the future. Tulad ng kung fertile ba yung mga itlog na yon, o kung ilan ba ang magiging mga inakay doon sa mga itlog na ipinakita ko. Salamat nga pala sa pagmanonood.